Good morning, grade 7. So, ngayon talakayin natin ang tungkol sa konsensya. So, ano nga ba kapag sinabi natin konsensya? Ano ang sinisimbolo o ipinapahiwatig ng larawan? Natanong ko to sa inyo nung tayo ay nasa silid-aralan at karamihan sa inyo ay sumagot na merong bumubulong, isang para sa mabuti at isang para sa masama. At meron rin tayong paghawa ng bokabularyo na kung saan pinag-aralan natin etong konsensya, likas na batas moral, kamangmangan, pagpasya at paghuhusga. Na kung saan kapag sinabi nating panloob na pangunawa ng tao na naguudyok sa kanya na gawin ng tama at iwasan ng masama, yun po ang tinatawag nating konsensya. At meron tayong mga panuntunan na ipinagkakaloob sa tao bilang tugon sa kanyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Yun naman ang tinatawag nating likas na batas moral. At kapag sinabihan kang wala kang alam, wala kang pangunawa, wala kang karunungan, ibig sabihin ikaw ay mangmang. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng kawalan ng kaalaman, pangunawa o karunungan, yun ay tinatawag na kamangmangan. At pang-apat, ang proseso ng paggawa o desisyon o pagpili, yun po ang tinatawag na pagpapasya. At ang panglima naman ay ang proseso ng pagtatasa o pagsusuri ng isang tao o bagay, yun po ang ating tinatawag na panghuhusga. Marahil narinig o nasabi mo na yung mga katagang malinis ang konsensya ko o kaya naman hindi maaatim ng aking konsensya na gawan siya ng masama. Hindi maaatim ng aking konsensya na saktan siya. Pero alam ba natin kung ano ba talaga ang kahulugan o ibig sabihin ng salitang konsensya? Ano ang konsensya? Ang konsensya ba ay tama sa lahat ng pagkakataon? So ating pag-aaralan 'yan ngayong araw. So, dito, kapag po sinabi nating konsensya, nagmula ito sa mga salitang cum at scientia o ang ibig sabihin with knowledge o mayroong kaalaman. Ito ang personal na pamantayang moral ng tao. At ang konsensya po ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan, nagpapahayag ng isang obligasyon na gawin ang mabuti. Naghahayag ito ng otoridad na nagmula sa isang mataas na kapangyarihan. So dito, isipin natin, ang konsensya ay parang isang anghel na bumubulong sa ating tenga kapag tayo ay hindi gumagawa ng mabuti, kapag tayo gumagawa ng masama. Ito ay parang tinig ng Diyos na kumakausap sa atin sa tuwing magpapasya po tayo. Ang konsensya class, ito ang kakayahang isagawa ang mga malalawak na pangkalahatang batas moral sa pamamagitan ng sariling kilos. Ito yung ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Halimbawa, bagamat isang obligasyon yung pagsisimba, may pagkakataong hindi tayo makakadalo o hindi makadalo ang isang tao dahil may tungkulin siyang alagaan ng isang kasapi ng pamilya na may sakit. Ito ang sitwasyon na walang katapat na pangkalahatang batas para matugunan. So, ang kailangan dito ay personal na pagpapasya kung saan ginagamit ng tao ang kanyang konsensya. Kailangan lagi ang isang paghatol sa pagsasagawa ng isang pamantayan o pagtupad sa batas moral at dito kailangan ang konsensya. Subalit, kung ang paghatol ay hindi naaayon sa likas na batas moral, ang konsensya ay maaari pa ring magkamali. Kaya maaaring magkaroon ng kalituhan kung ano ang panuntunan ng kilos ang gagamitin. Maaari ring magkamali sa paraan ng paggamit ng panuntunang ito. Kaya meron tayong dalawang uri ng konsensya, ang tamang konsensya at ang maling konsensya. Kapag sinabi nating tamang konsensya, ito yung paghuhusga sa kilos na ayon sa batas moral. Ang tamang konsensya, ang paghuhusga ng konsensya ay tama kung lahat ng kaisipan at dahilan na kakailanganin sa paglapat ng objektibong pamantayan or objective na pamantayan ay naisa sa katuparan ng walang pagkakamali. So dito, tama ang konsensya kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at bilang mali ang mali. Halimbawa,
Inutusan kang bumili ng tinapay isang araw, napansin mong sobra yung ₱2 sukli na ibinigay sa'yo nung tindera. Nang araw ding iyon, hindi ka binigyan ng baon ng iyong ina dahil kulang ang kinita ng iyong ama sa pamamasada. Wala kang baon. Subalit, isinauli mo pa rin yung sobrang sukli sa'yo nung tindera na ibinigay sa iyo. Ang katwiran mo, hindi sa iyo ang pera kaya't nararapat na ito ay iyong isauli o ibigay muli dun sa tindera. So kung makikita nyo sa tamang konsensya, okay, kahit wala ka pa mang baon, kahit ang katwiran mo ay wala kang pambaon sa eskwela, at alam mo na hindi sa iyo ang pera na yon at nararapat lamang na ibalik yun sa tamang may-ari, so yun po ang ginawa mo. Ginawa mo yung tama. So yun ang tamang konsensya. Samantalang ang maling konsensya naman po, ito yung paghuhusga sa kilos ng mali dahil ang pinagbabatayang prinsipyo ay mali. So ang maling konsensya, ito yung paghuhusga ng konsensya ay nagkakamali kapag ito ay nakabatay sa mga maling prinsipyo o nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan. Ayon daw kay Agapay, mali ang konsensya kung hinuhusgahan nito ang mali bilang tama at ng tama ang mali. Kaugnay ng naunang halimbawa, same scenario pa rin tayo, sobra yung sukli na ibinigay sa'yo. Naisip mo na yung sobrang sukli na yon, biyaya sa iyo ang sobrang sukli dahil nagkaroon ka ng baon sa araw na iyon. Ang katwiran mo pa, hindi mo naman ginusto na magkamali ang tindera sa pagsusukli. At hindi masama na itinago mo ang pera. Nagpasalamat ka pa dahil nagkamali ang tindera. So kapag ganun ang prinsipyo na pinaniniwalaan mo, gumagawa ka or kino-considered mong tama ang mali, so yun po ang maling konsensya. In short, kapag tamang konsensya, tama, kino-considered mong tama. 'Pag mali, mali. 'Pag maling konsensya naman, yung parang kino-considered mo na tama even though mali yung prinsipyo na sinusundan mo. Aside sa dalawang uri ng konsensya, meron rin tayong dalawang uri ng kamangmangan. Ang dalawang uri ng kamangmangan, ang kamangmangang madaraig at kamangmangang di madaraig. So dito sa kamangmangang madaraig, ang kamangmangang madaraig ay kung saan magagawa ng isang tao na magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral. So dito, sa una maaaring wala kang alam pero sa kalaunan dahil pinag-aaralan mo yung isang bagay, kumbaga nagagamot or nagkakaroon ka ng kaalaman dahil ito po ay pinag-aaralan mo. Halimbawa dito 'di ba yung kiosk, halimbawa yung pag-o-order sa McDo, sa una para tayong mga mangmang na hindi marunong gumamit nung sasabihin mo, "Ay may malaking tablet, paano mag-order dito?" Pero sa una hindi natin alam para tayong mga mangmang sa paggamit ng ganong teknolohiya. Pero as time goes by, napag-aaralan natin, maaaring i-search natin o magpaturo tayo, aaralin natin kung paano ba mag-order. Kapag halimbawa, Chicken Joy lang yung order mo, ayaw mo ng mag-add-ons ng ice cream, ayaw mo na mag-add-ons ng rice, ng fries, etc. So, para maging tama yung pag-order natin, napag-aaralan natin. So, yun yung kamangmangang madaraig. Nagkakaroon tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral. At ang pangalawa naman ay ang kamangmangan na di madaraig o invincible ignorance. So ito naman yung kamangmangan kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. So dito, may hindi ka alam na bagay pero wala ka pong ginagawang pamamaraan upang malaman ang bagay na to. So yun yung kamangmangang di madaraig. Ngayon, dumako tayo dun sa konsensya sa larangan ng panahon. Nasubukan mo na bang dumating or nakaranas ka na ba dun sa sitwasyon, nakarating ka na ba dun sa sitwasyon na kung saan bago mo gawin yung isang bagay, parang halimbawa, inaya ka na mag-cutting classes ng kaibigan mo. Naisip mo ba na sasama ba ako dito? Ay baka magpa-quiz si ma'am, ay baka mahuli kami ni ma'am, ay baka mapagalitan kami. O kaya naman may nabasag ka na isang vase tapos nalaman mo na, mali yung bagay, mali ang pagsisinungaling kaya inamin mo agad yung bagay na yun na ikaw yung,
nakabasag ng vase o kaya naman, mainit ang ulo mo, pagod ka ta's bigla tinanong ka ng nanay mo tapos nasagot mo siya ng, malakas or, nagalit ka sa kanya, sinagot-sagot mo siya tapos after nun bigla kang nakonsensya, bigla mong na-reflect, "Ay mali yung ginawa ko na pagsagot-sagot sa nanay ko kasi nakita mo na nasaktan yung magulang mo." So yung konsensya natin class, mahalagang malaman mo kung paano kumikilos yung konsensya upang may kamalayan upang may kamalayan ang pag-iisip o pangangatwiran sa isang pasya o kilos batay sa likas na batas moral o hindi. Ang konsensya ay kumikilos kasi bago ang kilos, habang isinasagawa ang kilos at pagkatapos gawin ang kilos. So dumako tayo dun sa bago ang kilos o yung tinatawag nating antecedent. So dito class, tinutulungan tayo ng konsensya na suriin ang isang pasya o kilos bago pa po ito isagawa. Halimbawa, sasama ba ako sa lakad ng aking mga kaibigan o tatapusin ang aking takdang aralin ng maaga? Pinapatunayan nito na kumikilos na ang ating konsensya sa pagbuo pa lamang ng isang pasya. So, ang antecedent o bago ang kilos, tinutulungan na tayo ng ating konsensya na bumuo ng isang pagpapasya o bumuo ng isang desisyon bago pa natin gawin ang isang bagay. Pangalawa naman ay habang isinasagawa ang kilos o concomitant, tumutukoy naman ito sa kamalayan ng isang tao sa pagiging mabuti o masama ng isang kilos habang isinasagawa ito. So dito, you are doing the action, okay? During na po ito habang isinasagawa mo na yung kilos. Alam mo, halimbawa, alam mo na mali ang pagchi-cheat o pangongopya sa katabi. So nagkaroon kayo ng pagsusulit sa klase at ikaw ay hindi ka po nakapag-review. So dito, dahil desperate ka na makakuha ng tamang or malaki or mataas na marka, mataas na score sa inyong pagsusulit, pinili mo na mangopya even though alam mo na mali yun. Kaya habang ginagawa mo yun, buo-buo yung pawis mo. O habang ginagawa mo yun, okay, hindi ka mapakali, kinakabahan ka kasi alam mo na mali yung bagay na ginagawa mo. O kaya, isa pang halimbawa, habang sinasagawa mo yung kilos, nalalaman mo o may kamalayan ka na masamang kilos yung ginagawa mo. Halimbawa, kapag yan, yung makita nyo sa clip art, nakabasag ka ng vase dahil alam mo na masama ang magsinungaling, umamin ka o sinabi mo sa iyong mga magulang o sa nakatatanda na ikaw yung nakabasag po ng vase. Okay? Pinaktis mo yung pagpapahalaga na katapatan o honesty. So dito, habang isinasagawa natin yung kilos, kumikilos rin po yung ating konsensya upang magkaroon tayo ng kamalayan kung tama ba, kung mabuti ba o masama yung kilos na ginagawa po natin. At ang pangatlo naman ay ang pagkatapos gawin ang kilos o consequent. Ito na po yung after. Ito yung proseso ng pagbabalik tanaw o pagninilay sa isang pasya o kilos na naisasagawa. So dito mahalaga yung prosesong ito dahil nakikita natin ang ating kalakasan at kahinaan sa pagbuo ng isang mabuting pasya. Pinalalalim ng uri ng konsensyang ito yung ating pananagutan sa kilos na isinasagawa. So dito nagkakaroon na po tayo ng refleksyon o pagbabalik tanaw, pagninilay dun sa mga bagay na nagawa po natin, dun sa kilos na nagawa natin. Halimbawa, dahil nahuli kayo na nagkopyahan at ang rule po ay makakakuha ng zero yung nagpakopya, kahit hindi ka pinakopya ng katabi mo, pero nahuli kayo na kumopya ka sa kanya, so nakakuha siya ng mababang marka o zero o nakakuha siya ng failing grade. So, magbabalik tanaw ka, nakukonsensya ka, nagigilty ka, nagsisisi ka na nangopya ka sa kanya, kasi dahil sa'yo nakakuha siya ng mababang marka. O kaya naman, sinagot-sagot mo yung nanay mo, okay, sumagot ka sa nanay mo tapos ang, nangyari nakita mo yung nanay mo nasaktan. Okay, nasaktan dun sa pagsagot-sagot mo sa kanya. So ikaw bilang anak nakonsensya ka dun sa bagay na ginawa mo. So humingi ka ng
sorry o tumulong ka sa mga gawaing bahay sa inyo. Basta class, ang tandaan nyo dito, madali lang naman pong ma-identify yung konsensya sa larangan ng panahon. Kapag hindi ka pa nagpapasya, yun po ay bago ang kilos. Kapag nandun ka sa mismong sitwasyon, yun ay concomitant o habang isinasagawa ang kilos. Kapag naman meron ng refleksyon, nagbabalik tanaw ka na, nagninilay ka na, yun na po ang pagkatapos gawin ang kilos o consequent. So, yun po yung konsensya sa larangan ng panahon. So, may mga situation po tayo dito na sasagutan natin pagdating ng face-to-face interaction po natin. Ayan, mga sitwasyon. So dito, nais ko na pagnilayan nyo, ano ang mga mahalagang salik na dapat mong isaalang-alang upang makapagpasya at kumilos ka ng tama? Paano mahuhubog ang konsensya upang gawin at piliin ang mabuti at tama? Ngayon, pag-aaralan natin, ito yung inyong assignment, yung gawain 5, tama o mali. Paano pipili? Ito, isusulat nyo siya dun sa inyong notebook at nais ko na sagutan po ninyo ang mga bagay na ito. Ngayon pag-aaralan natin yung mga paraan sa paghubog ng tamang konsensya. Mahuhubog ang konsensya ng tao upang kumiling ito sa mabuti sa tulong ng mga sumusunod. Una ay edukasyon at moral na pormasyon. So ang isang makabuluhang edukasyon na may kasamang mga aral sa etika or ethics ay makakatutulong sa pormasyon ng mabuting konsensya. Dahil sa edukasyon at mga moral na pormasyon, natututunan natin or nagkakaroon tayo ng malawak na pangunawa upang ma-identify ang mabuti sa masama at nakakatulong sa atin ang mga bagay na ito upang mag-come up sa mabuting desisyon, upang magkaroon tayo o magamit natin yung ating konsensya. Pangalawa ay ang ethical na pagninilay-nilay at pagsusuri ng sarili. So, ang regular na pagninilay-nilay sa sariling mga gawain, motibo at mga pagpapahalaga ay makatutulong sa pagbuo ng mas mabuting konsensya. So, dito kapag yung mga actions natin ay pinagninilayan natin, kumbaga nagre-reflect tayo dun sa mga actions na ginagawa natin sa pang-araw-araw, makakatulong yun sa atin para makabuo tayo ng mabuting konsensya or makakatulong sa pagbuo ng mas mabuting konsensya. Kasi halimbawa kapag pinairal natin o pinagnilayan natin yung mga bagay na ginagawa natin sa mga araw-araw, nakikita kasi natin kung nagkaroon ba ng mabuting epekto, nagkaroon ba ng masamang epekto yung mga bagay na ginawa natin sa buong maghapon na ito. Tama ba yung pagsagot ko sa magulang? Tama ba na ginawa ko itong bagay na 'to? Tama ba na sinabi ko yung totoo kahit alam ko na mapapahamak yung, kasama ko, yung kaibigan ko? So, kapag pinagninilayan natin yung mga bagay na ginagawa natin, nagkakaroon tayo o nakakatulong po yun sa pagbuo ng mas mabuting konsensya. Kaya nararapat lamang na sa bawat bagay na ginagawa natin, pinagninilayan po natin at ang mga ito at sinusuri natin yung ating sarili upang makabuo pa tayo ng mas makabuluhan at mabuting mga desisyon in the future. Pangatlo ay yung pagsasanay ng mga bertud. Kung matatandaan niyo yung mga bertud, ito yung mga virtue po natin. So, ang pagsasanay ng mga bertud, ang pagtuon sa pagsasanay ng mga bertud tulad ng katapatan, integridad, tapang at pagpapakumbaba ay maaaring makatulong sa formasyon ng mabuting konsensya. Ang bertud etika ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbuo ng karakter. So dito, pag pina-practice po natin yung bertud ng katapatan, so dito kapag naniniwala tayo na kahit anumang mangyari, kahit anumang sitwasyon, kailangan nating sabihin ang katotohanan. Lagi tayong maging matapat, lagi tayong maging honest at all times. Kasi nga 'di ba yung gasgas na phrase na honesty is the best policy. Yun po, kapag yun ang pinaniniwalaan natin, maaaring makatulong yun, mahubog yung ating konsensya. Kasi hindi natin naiiwasan natin yung masamang gawain, which is yung pagsisinungaling, at nagkakaroon tayo ng integridad at tapang na sabihin
ang katotohanan. So hindi nako-compromise po yung katotohanan sa bawat sitwasyon na na-e-encounter po natin. Next ay ang pagpapakumbaba. So dito nakakahubog din ng konsensya yung pagpapakumbaba kasi dito lumalawak po ang ating pangunawa sa mga bagay-bagay at nakakatulong yon sa pagbuo po ng ating character at pagbuo ng mas mabuting konsensya. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng social support at modelong moral. So ang matuto mula sa karanasan ng mga taong may mabuting ehemplo at ang pakikilahok sa isang sumusuportang komunidad ay maaaring makatulong sa positibong impluensya sa pagbuo ng mabuting konsensya. So dito kapag nagkakaroon ng social support at modelong moral like for example, nakita mo o meron kang iniidolo na isang tao na kung saan nakikita mo yung outcome ng kanyang mga ginagawa. Halimbawa, instead na maging sakim sa mga bagay na meron ka, nakita mo yung isa sa mga iniidolo mo ay, ano man ang meron siya binabahagi niya yon sa kapwa. So nagiging generous po siya, nagiging bukas palad po siya, tumutulong siya sa mga mahihirap, tumutulong siya sa mga nangangailangan. So kapag gano'n, nakikilahok tayo o sumusuporta tayo sa isang komunidad, maaaring makatulong po yon sa positibong impluwensiya sa pagbuo po ng mabuting konsensya. Kumbaga hindi tayo nagiging madamot sa mga bagay po na meron tayo. Panglima ay regular na panalangin kasama ang pamilya. So ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos ay nakatutulong sa pagpapanatag ng kalooban, paglinaw ng pag-iisip at kapayapaan ng puso. So nakakatulong po yung ating pananampalataya sa paghubog po ng ating konsensya. At pang-anim, relihiyosong gabay at banal na kasulatan. So ang pagsunod sa mga aral at mga utos na matatagpuan sa mga kasulatan na ito ay makakatulong sa pagbuo ng mabuting konsensya.